So first, bago tayo mag-umpisa, ipapaliwanag ko muna yung foreshadowing para magets nyo yung papanoorin nyo ngayon. So yung foreshadowing guys, isa nga tong warning o isa tong indication sa mangyayari sa future events. So for example, sa ating mga Pilipino, na kapag may nahulog nga na kutsara, may dadating nga daw na bisitang babae. Tas yung pala nanay mo no? Yung mga ganun, basta isa tong pagpapahiwatig. Okay? Gets na? Umpisa na natin. So ang ikasampu nga sa ating listahan yung pag-i-introduce sa karakter ni Carrot at Pedro. So in chapter 175, makikita nga natin yung cover page na to guys, kung saan makikita nga natin si Nami at Luffy. Si Luffy nga makikita natin nakasuot ng parang goat sa ulo niya, na parang sombrero. Para saan foreshadow yan na magiging greatest of all time siya, kaya nga goat De joke lang. Wala talaga dyan yung foreshadowing. Dahil sa likod ni Nami at Luffy, kapansin-pansin nga yung Jaguar na nakasuot ng rabbit na sombrero sa ulo niya. So indication na pala sa atin yan ni Oda na in the future makakasama nila Luffy at Nami, sina Pedro at Carrot. Imagine guys, chapter 175 pa to at nirelease to early 2001 pa. At ang unang appearance naman nila Carrot at Pedro during 2015 pa. So imagine guys, 14 long years bago ipalabas tong foreshadowing na to. Oh my god, ipalit na kaya natin si Oda kay Einstein? De joke lang. So sa ikasyam na pwesto naman yung foreshadowing patungkol sa karakter ni na Whitebeard at Ace. So during early One Piece days nga, nakilala nga natin si Axe Morgan na captain ng Marines, 'di ba? So nung nakita niya nga na may devil fruit si Luffy, in-explain niya nga sa atin yung patungkol sa mga devil fruits. At dito nga nabanggit niya nga yung dalawang tao sa Grand Line na nakakain nga daw ng devil fruit na may kakayanan na makagawa ng apoy at makagawa ng tsunami. So foreshadowing na pala yan sa magiging karakter ni Whitebeard at Ace. Dahil alam naman natin na kaya ni Whitebeard na makagawa ng mga tsunami dahil sa quake fruit niya, 'di ba? At si Ace naman may kakayanang makagawa ng apoy. Syempre dahil naman yan sa Mera Mera Nomi niya. So ang astig dahil early One Piece days pa lang naiisip na to ni Oda. So sa ikawalong pwesto naman yung pagkamatay ni Ace. So malamang napanood nyo na to sa isang video ko or nabasa nyo na to sa ibang gumagawa ng theory. Sinama ko pa rin siya sa listahan natin dahil para sa akin ang talino nga ng pagkakagawa na itong foreshadowing na to. Ito nga yung hint sa magiging pagkamatay ni Ace. So in chapter 520 nga ipinakita yung cover page na to. So dito mapapansin natin si Luffy na may hawak na baraha sa kaliwang kamay niya. Dito nga itinaas niya yung baraha na may picture ni Brook. So 'di ba alam naman natin na patay na talaga si Brook at dahil lang sa devil fruit niya kaya pa siya nabubuhay ngayon, 'di ba? So representation pala yung picture ni Brook sa death or pagkamatay. So sa kanang kamay naman ni Luffy kapansin-pansin nga na nasa ibabaw ng baraha niya yung Ace of Spades. So nagre-represent pala kay Ace yung baraha na yan dahil sa pangalan ni Ace, 'di ba? Ace of Spades. At yung dating pirate crew naman ni Ace kung saan siya captain yung Spade Pirates. So bali Ace at Spade. So yan na pala yung indication ni Oda na si Ace mamamatay in the future. At nagkatotoo nga yan during Marineford War. So sa ikapitong pwesto naman yung drawing ni Luffy. So nung umpisa nga ng Water 7 arc nagdrawing nga si Luffy ng ideal na shipwright na gusto niyang makasama sa paglalayag. At syempre alam naman natin si Luffy na hindi masyadong magaling pag magdrawing. Pero dito nga tinry niya pa ring ma-express yung naiisip niya. Kaya naman dito nagdrawing nga siya ng larawan na to. Bali indication na pala sa atin to na si Franky nga yung susunod na miyembro ng Straw Hat Pirates at magiging shipwright ng barko nila. Dahil may kita nga sa drawing ni Luffy, una yung buhok na kulay blue. Same as sa kulay ng buhok ni Franky. As well as yung pataas na buhok, 'di ba? So next yung mata naman na it seems like indication na naka-shades tong din drawing niya. Kapansin-pansin rin dito guys yung braso kasi tingnan nyo naman yung drawing ni Luffy sa braso na malaki nga yung sa unahan instead na sa muscle na similar nga rin kay Franky. At last yung ilong na medyo hawig kay Franky. So ang masasabi ko lang dito Oda, you are genius. So ang ika-6 na pwesto naman malamang napanood nyo na sa episode 1 ng saga review natin. Pero para sa akin, isa nga to sa mga underrated na foreshadowing sa series ng One Piece. Ito nga yung pagsusukat ni Nami ng bibilhin niyang damit during Logtown arc. So sa isang scene nga ng pagsusukat niya ng damit, nagsukat nga siya neto na similar nga sa next na susuotin ng magiging antagonist at magiging miyembro ng Straw Hat Pirates na si Nico Robin. At yung sunod naman niyang sinukat guys, itong dress na to na similar sa susuotin ni Boa Hancock in the future. So imagine guys ang unang appearance ni Boa Hancock
during episode 409 pa. Samantalang nangyari yung pagsusukat na scene na to episode 50 pa. So meaning 440 episodes pa ang nakalipas bago ma-fulfill tong foreshadowing na to. So wala lang, nakaka-mind blown lang, no? So, ang ikalima naman sa ating listahan ay yung foreshadowing sa karakter ni Sabo. So, during Logtown arc pala, pinakita na sa atin ni Oda si Sabo. During nga yan sa pagbitay sana ni Buggy kay Luffy. Dito nga ipinakita tong tao na to na it seems like kapareho ng suot ni Sabo. So, alam naman nating Revolutionary Army si Sabo, 'di ba? So, sino bang miyembro ng Revolutionary Army ang nasa Logtown during that time? 'Di ba yung tatay ni Luffy na si Monkey D. Dragon? So, possible nakasama rin ni Dragon si Sabo sa Logtown. Kaya nandun rin siya that time. So ang tanong nyo ngayon, bakit hindi pinuntahan ni Sabo si Luffy? Dahil kung di nyo alam, nawalan nga ng alaala si Sabo, 'di ba? O nagka-amnesia siya at bumalik nga lang yung alaala niya during sa pagkamatay ni Ace. And last na foreshadowing sa appearance ng karakter ni Sabo during sa pagbabalik alaala ni Ace sa mga pagsasama nila ni Luffy. Dito nga pinakita na dalawa lang yung Sake Cup, pero kung mapapansin nyo sa bandang gilid, parang may pangatlong Sake Cup pa nga. At later ni-reveal nga sa ating manonood na totoo nga ito at tatlo pala talaga silang nagsumpaan na magiging magkapatid sa tulong ng ritual na pag-inom ng sake. Anyway, ang ikaapat naman sa ating listahan, ito yung isa sa pinaka-paborito kong foreshadowing na ginawa ni Oda. Ito nga yung tattoo ni Ace. As we can see, maraming ang nagtataka sa tattoo na to ni Ace. So maraming katanungan nga ang nagsulputan kung bakit nga ba ganyan yung tattoo ni Ace. Gaya ng bobo ba yung nagtattoo niyan sa braso ni Ace at nagkamali siya ng spelling? O kaya anong trip ni Ace? Bakit ganyan yung tattoo niya? So foreshadowing pala to ni Oda guys, na hinahanda niya na tayo sa isang bagong karakter na si Sabo. Kasi kung mapapansin nyo, yung logo nga ng flag ni Sabo bago siya maglayag, ito nga, na it seems like kaparehas nga ng tattoo ni Ace, 'di ba? So yung tattoo pala ni Ace, tribute niya sa isa niyang kapatid na akala niyang namatay na, which is si Sabo. So sa tattoo pa lang na yan guys, masasabi na nating sobrang mahal talaga nilang tatlo yung isa't isa, 'di ba? Halata naman nung muling nagkita sina Sabo at Luffy, 'di ba? Sobra nga yung iniyak nun ni Luffy that time, 'di ba? So, sa ikatlong pwesto naman, yung iba't ibang foreshadowing sa mga kasinungalingan ni Usopp o mas kilala sa tawag na Usopp Lies. So, una na nga dyan syempre yung sa kwentuhan nila ni Kaya during Syrup Village arc. Dito nga ikinwento ni Usopp kay Kaya na nagkaroon nga daw siya ng kalaban na isang dragon kanina lang, which is butiki lang naman talaga yung nakaharap ni Usopp that time. Pero eventually nga, nagkatotoo nga yan during Punk Hazard arc kung saan nakatapat nga talaga nila sabihin na nating totoong dragon. Pero artificial lang naman talaga to na ginawa lang ni Dr. Vegapunk. So next nga dyan yung sinabi ni Usopp kay Kaya na nakalaban naman daw nila kanina lang Cerberus nga daw o yung aso na tatlo yung ulo. Pero in reality, asong kalye lang naman talaga yung nakaharap ni Usopp that time. Pero eventually nga, foreshadowing lang pala yun. Dahil makakatapat talaga si Usopp ng totoong Cerberus during Thriller Bark arc. At last, yung sinabi ni Usopp kay Kaya na may hinati nga daw siyang katawan at ipinadala sa lugar ng mga duwende. Which is eventually nga, nagkatotoo rin. At naging foreshadowing nga to sa Green Beat kung saan dito nga yun located sa Dressrosa. At naninirahan nga dito mga totoong duwende. So marami pang Usopp Lies guys na nagkatotoo na. Siguro mga 100 pa, joke lang. Kasi alam naman nating sinungaling si Usopp, 'di ba? So yung mga nabanggit ko nga, sample pa lang 'yan. Kaya nga siya nandito sa ikatlong pwesto natin. At ang top 2 naman sa ating listahan na pinakamalupit na foreshadowing para sa akin yung tungkol sa pagiging prinsipe ni Sanji ng Germa Kingdom. So ang unang ang clue na binigay sa atin ni Oda syempre yung pangalan ni Sanji. Kasi in Japanese nga, kung di nyo alam guys ang meaning nga ng San tree at ang meaning naman ng G boy. So dun pa lang marami nang nag-speculate na baka may kuya pa tong si Sanji dahil nga sa iniisip ng iba na pangatlo nga siya sa magkakapatid. And it turns out na tama nga, na pangatlo nga siyang isinilang sa mga lalaking anak ni Vince Smoke Judge. Halata naman sa number ng raid suit ni Sanji, 'di ba? So during Alabasta arc nga, nung unang ang makita ni Sanji si Vivi, sinabi nga niyang isa nga daw siyang prinsipe. So syempre, iisipin nating lahat that time na nagpapa-impress nga lang si Sanji kay Vivi, 'di ba? Kaya niya nasabi 'yon. At nung time naman na nakausap niya si Crocodile, dito tinawag niya nga yung pangalan niya bilang Mr. Prince. At last, nung time nga na nakakita si Nami ng libro during Jaya arc, dito sinabi niya nga kila Usopp na ang title nga daw ng libro na nakita niya Liar Norland. At pinablish nga daw to sa North Blue. So nung narinig yun ni Sanji, sinabi nga niya kay Nami na alam nga daw niya yung librong hawak nito.
dahil isinilang nga daw siya sa North Blue. So simula nga noon marami nang nagsuspecha kay Sanji dahil mahirap nga daw makatawid sa North Blue papuntang East Blue, and which turns out later nga ini-reveal na taga North Blue pala talaga si Sanji, kung saan nagmula yung Germa Kingdom. In fact, isa nga ring prinsipe si Sanji na anak ng hari ng Germa Kingdom na si Vince Smoke Judge, kung saan alam naman nating tinakasan ni Sanji yung pamilya niyang masama ang ginagawa sa kanya. So ang gandang foreshadowing lang neto guys, galing kay Oda. So ang masasabi ko lang kay Oda magaling. So ang nanguna nga sa ating listahan yung foreshadowing ni Oda patungkol sa Wano. So in cover page nga ng chapter 310, so isipin nyo muna guys, February 2004 pa to na release. And guess what? 2020 na ngayon. And nangyayari na nga tong foreshadowing na to ngayon. So sa cover page nga na to, makikita natin una, sa background nila Luffy, Robin at Usopp ang isang dragon na kulay pink. So indication na nga sa atin yan na magiging additional na karakter yung dragon na yan in the future. So currently nga alam na natin na si Momonosuke nga yung dragon na yan na hindi sinasadyang nakakain ng artificial devil fruit. At isa pa nga yung logo sa suot ni Luffy na Yakata na logo nga ng Kozuki family. And ngayon nga Wano arc na, which is pinapanood na nga natin ngayon yung mga hint na yan. So uulitin ko guys 2004 pa nga na-release tong chapter na to. So mind blown ba guys? Paano kung sabihin kong ang pinakapumukaw nga sa aking mata yung word na nakalagay sa bandang baba ng cover page na to. So ang nakalagay nga dito Shibaraku. So ang meaning nga niyan in English I'm going for a while. So sinong karakter ba yung sinasabihan ng I'm going for a while? So wag na tayong lumayo, di yung kasama ni Luffy sa cover page na to na sina Robin at Usopp. Dahil alam naman natin during Enies Lobby arc, 'di ba? Na pumunta nga si Robin sa mga Cypher Poles. At si Usopp naman umalis dahil nga sa away nila ni Luffy patungkol sa Going Merry. Kaya yung I'm going for a while na yan, indication nga sa atin ni Oda na aalis nga panandalian sa grupo ni Luffy sina Robin at Usopp. At yan ang listahan ng top 10 na pinakamagagandang foreshadowing so far sa series ng One Piece.